konti lang yung napanood ko doon sa may hearing kanina, doon sa may good governance na yung chairman noon ay si Chua na nandoon din si VP Sara. So di ko makapagbigay pa ng reaction noon kasi hindi ko pa napanood siya kasi ng mahaba doon sa video nila o kaya sa live kasi as usual, isa tayong trabahante. Hindi naman tayo pwedeng titigil kasi may trabaho naman tayo, talagang priority. Tapos, although priority ko rin itong ginagawa ko dito na pinupuna natin yung ating gobyerno, sa nangyayari sa atin ngayon na ayan na naman sa Kongreso, ayon na yung si Acosta yata parang para na namang na emergency na naman kasi napanood ko lang yung sabi ni VP Sara na puntahan niya sa si Acosta. Di ko lang alam kung saan dinala. Kung nandoon lang sa vicinity na ng Congress. Basta di ko lang napanood yun kung saan siya dinala. Kasi yun kanina ang tinatanong ni, napanood ko kanina, tinatanong siya ni Luistro na naman. Yung may nag-comment sa akin na mukha siyang ibak. Grabe nga naman talaga mukha nitong si Luistro. So ito yung video na napanood ko lang to dito. Hiramin ko lang man to sir ha sa napanood ko lang tong video ni Amy Marcos na galing sa kay Sigma Motorsiklo. Sir, pahiram mo na ng video mo ha. I-play ko lang to dito para gawan ko to ng reaction. Kasi nga, ultimo kapatid niya na. Grabe na talagang nito. Pagdadasal sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Kasi pinalibutan na daw ng demonyo sa palasyo. So di natin malinaw kung sino yung demonyo sa palasyo. So, ito yan, si Amy Marcos ang nagsabi na mismo nito. Na kaya pala mahina talaga ang loob nito, mahina ang kanyang pang-iisip dahil may mga demonyo na kapaligid nito sa kanyang kapatid. Kaya ganun na lang ang mandato nito sa Pilipinas, parang hindi talaga tugma-tugma dahil nasabi na mismo sa kanyang ate, itong kanyang kapatid na si Amy Marcos ay pinalibutan nga ng demonyo. Tayo, nakikita natin to ngayon kung bakit sinasabi na demonyo. Sino yung demonyo dyan sa palasyo? Ito yung video. Panginoon, sa Kongreso, nasagrado ang tiwala ng bawat Pilipino na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Nagsisip-sip ba siya, si Amy Marcos, sa vice-presidente? Kayo na lang bahalang sumagot nito. Kasi yun ang una niyang parang nag-pray over. Una kay VP, sunod dito sa kanyang kapatid na. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid. Ayun na. Ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ko alam kung iiyak siya. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa Dinig niyo. palasyo. Alam niyo sa kanya ang pangarap. Haplusin nyo nawa siya sa ang kanyang pag-iisip. Ibig sabihin, si Bongbong Marcos, mayroon talagang nagdidikta. Nagdidikta sa kanyang ginagawa ngayon. So kanina, mayroon siyang reaction kanina doon sa sinasabi ni VP Sara. Hindi ko lang muna din yun masagot. Hindi ko lang din yun maiino ng reaction kasi ito yung inuna ko. Kasi nga, dapat na talaga silang sumagot doon sa mga sinasabi ni VP Sara. Kung wala yung sinasabi na pinagbantaan sila ni VP Sara, hindi lalabas itong mga lintik na to. Hindi sila mag-release ng kanyang statement. Pati si Romualdez kanina sa Kongreso, pinalakpakan. Nandun sa kanina sa Kongreso, nag-release din sa kanyang statement. Kung hindi ito binira ni Inday Sara noong nakaraang linggo, hindi ito magsipaglabasan ngayon.
Ito yung gusto ko malagyan din ng reaction itong video na to, na ito yung nangyari sa kanila ngayon, na lumabas sa lungga nila dahil doon sa sinasabi ni VP Sara na isang babae, doon sila takot. Ito ngayon, yung kay Amy Marcos, so confirm natin na sa palasyo, mayroon talaga mga demonyo nakatira. Ngayon, itong presidente natin, di ko alam, nagsisimba man to, bakit ang mga demonyo nakapaligid pa sa kanya? Iba na ba ngayon ang mga demonyo? Nagsisimba na rin ang mga demonyo. Sinamahan tong presidente na to. Tapos, kanina nagbigay siya ng statement. Wala siyang mahabang sinasabi, pero mayroon siyang mga sobrang pasaring din sa vice presidente. Saan ba sila pupunta? Andun na, NBI na. Imbestigahan nyo na yan. Kayo nang bahala dyan. Ako dito, basta ako tahimik. Ganun na naman ang ni Bongbong Marcos eh. Tahimik, pero backfighter nga yan eh. Gawa nga sa mga demonyo sa kanyang paligid. Bakit nagiging presidente nga naman talaga to kung wala talaga siyang mandatong maganda? Ay nako naman, ang hirap talaga ma-imagine pag ganitong klaseng presidente sa Pilipinas na mahina. Kanina ang sagot ni VP Sara, maanghang din yun ha, na patungkol kay Benigno Aquino. Pinatay nga nila si Benigno Aquino. Tama ba yun? Basta mayroong nabanggit kanina. Ngayon, ito yung video na to na nagmamakaawa na si Amy Marcos sa Panginoon. Wala na siyang ibang pupuntahan sa Panginoon na, kasi haplusin nawa. Parang nagiging na siya, parang nag-pray over na siya kay BP at saka kay Bongbong Marcos. Pero matindi ang kanyang pag-pray over nitong sa kanyang kapatid, kasi parang palagay ko hindi na nakikinig. Wala nang pinakikinggan nito. Kung hindi ang mga demonyo na sa kanyang paligid, sa palasyo mismo. Kaya pala ang may kwento diyan na ang palasyo may mga daw multo-multo. Baka wala na sila ibang mamulto, ito na si Bongbong Marcos ngayon ang minulto. Ngayon, ito yung makikita na naman, sabihin bakit si Marcos lagi ang topic? Nandyan nga eh. Pinag-pray over na dahil hindi talaga maganda yung kanyang pamalakad sa gobyerno. Na tayo dito. Nakakabahala na yung ginagawa niya. Meron akong pakinggan konti dito. Pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid. Ayun. Ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Alam niyo sa kanya. Imagine, gisingin niyo siya. Ibig sabihin, laging tulog. Walang pakialam na presidente ito. Ibig sabihin, yung gisingin niyo siya, wala siyang pakialam sa mga tao ngayon nasa paligid na. Ito na nga, nagkagulo na ngayon sa Kongreso. Ang presidente naglabas na kaninang press statement niya kanina, pero wala doon sa pakialam doon sa nangyayari. Basta ang kanya lang kanina pakita lang is dipinsahan lang yung sarili niya, asawa niya, at saka si Martin Romualdez. Parang ganun ang pakaintindi ko. Pati si Romualdez. Parang talaga niya, bahala na kayo dyan. Inyo na yung trabaho. Ayun ang nila ni. Nila ng dalawa ni Romualdez. Pakialaman nyo na lahat. Kalkal nyo na. Ngayon, ang sinabi ni VP Sara, di ba may nasabi to siya na nagkamali kayo ng binangga ba yun? Mayroong mga word na gano'n, nagkamali kayo ng, basta may nagkamali kayo ng binangga, nagkamali kayo ng
Hindi ko lang maano kung eksakto talagang sinabi ni VP Sara noon. So ito yung matindi na talaga kasi nasa loob na ng pamilya, alam niya nito ni Amy Marcos. Sabagay kanyang kapatid to eh. Si Amy Marcos, ate ni Bongbong Marcos to. Alam niya kung ano talagang mayroon ang kapatid niya. Pero para sa akin, si Amy Marcos kahit ganito, hindi ko pa rin ito iboboto. Hindi ko pa rin ito iboboto. Kahit pa magbalik-balik ta rin pa niya yung mga ano dyan na ngayon nagpapakitang suporta to o kanyang ginagawa niya na kailan to, kahapon ba yung pumunta na naka-helicopter sa Veterans Hospital na pinuntahan si Undersecretary itong si Lopez, nag-helicopter pa papunta doon. So para sa akin hindi siya absuelto sa mga ginagawa niya nito, mga Marcos. Parang sobra ng panggagamit naman talaga. Kung mayroon siyang mga nito, yung pray-over niya, di kausapin niya kapatid niya. Palagi ko hindi na talaga niya kaya kausapin ang kapatid niya kasi biro mo na sa Panginoon na siya dumiretso na haplusin nawa niyo, gisingin niyo siya. Ibig sabihin wala na talagang pakialam ang gobyerno nito. Ito ngayon, sobrang inuupakan ang mga Duterte, tapos pagdating ng araw, pag natapos ang termino ni Marcos, pag hindi niya tauhan na magiging presidente, sigurado may balik ang mga Marcos. Tingnan natin yung nakapaligid sa mga Marcos kung ano talagang tibay nito, kung babalikan sila. Di natin masabi kung mapresidente ba si VP Sara, kung ano mangyari, kung sino man magiging presidente, kung babalikan talaga itong pamilya Marcos ulit. Kasi nakikita naman talaga, kaming mga OFW nakikita namin talaga kung ano talaga ang klaseng gobyerno ngayon. Hindi talaga maganda ang pamalakad. Ang ngayon is pera ng pera ang iniisip nitong gobyerno na to. Wala talagang ginagawa sila dito kundi ng pera. Taong bayan daw ang gusto nilang serbisyon, pero paano ang taong bayan serbisyon? Ito yung dapat ngayon magserbisyo kayo ng taong bayan kasi nagkagulo na eh. Nasa Kongreso at saka sa Senado. Wala na, din na magkasundo ngayon dalawa na yan eh. Yung dalawang na yan, Kongreso at saka Senado, laging banggaan. Dahil iba-iba yung paniniwala. So, anong gagawin natin dito ngayon? Tayo ang kawawa mga Pilipino. Tayong kawawa mga ordinaryo. Dahil nagbabanggaan tong sa politika, Kongreso, Senado, Presidente, Vice Presidente, kung sino-sino nang masagasaan ito. Ang lalong naipit nito tayong ordinaryong mga tao. Tayong ordinaryong mga Pilipino.